Amen. Good morning po sa bawat isa. May we request to everyone to stand up and let's begin to praise the Lord. Hallelujah. Come on, church. Let's give a mighty clap offering for Jesus. Come on. Shout a praise to the Lord. Hallelujah. We worship you, God. Come on. Give God a praise. Give God a thanksgiving that He deserves. He's mighty to be praised. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Are we excited to bring praise to Jesus? Amen. Hallelujah. Let's clap our hands. Amen. Hallelujah. Let's sing. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. Though these are the days of great trial, of famine and darkness and sword, still we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Oh, these are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. Though these are the days of great trial, of famine and darkness and sword, still we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's a year of jubilee. Out of Zion still salvation comes. Oh, come on, let's sing, church. These are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding the temple of praise. Though these are the days of the harvest, the fields are as wide in the world. If we are the laborers, your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, He comes, riding on the cloud, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's a year of jubilee. Out of Zion still salvation comes. Behold, He comes, riding on the cloud, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's a year of jubilee. Out of Zion still salvation comes. Ooh, Jesus, there's no one like you, God. Hallelujah. Come on, let's declare all together. There's no God like Jehovah. 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 Come on, church. Like Jehovah. There's no God 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 like Jehovah. Yeah, behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's a year of jubilee. Out of Zion, see salvation come. Behold, He comes, riding on the cloud, shining like
let's sing. I have a living hope. I have a living hope. I have a future. I have a future. God has a plan for me. Hope this time true. Hope this time true. I have a living hope. Yes, Lord. I have a future. I have a future. God has a plan for me. Hope this time true. Hope this time true. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Yes, Lord. We have a living hope. One more time. I have a living I hope. have a living hope. I have a future. I have a future. God has a plan for me. Hope this time true. Hope this Come on, let's time declare. true. I have a living hope, and I am a future. Yes, Lord. God has a plan for me. Hope this time true. Hope this time true. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Yes, Lord. We believe and we declare that your word is faithful. Your word is faithful. Your word is faithful. Mighty in power. Mighty in power. God has delivered me of this I'm sure. Of this I'm sure. Your word is faithful. Mighty in power. God has delivered me. Of this I'm sure. Of this I'm sure. Jesus, you're my firm foundation. Oh, Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. Jesus, you're my firm foundation. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, come on. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. Come on, church, let's declare one more time. Jesus. Yes, Lord. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus. Oh, I know I can stand secure. Firm foundation. Hope in your holy word. I put my hope in your I put my hope in your holy word. Yes, Lord. We believe you are our hope. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Let's continue to declare our love. That Jesus is our hope. Hallelujah. We believe in God. Come on, church.
Worship the Lord Almighty, for He is great. We worship you, Jesus. Come on, lift up your voice to Him, for He is good. He is mighty to save. And I love you, all of my hope is in you, Jesus Christ. Take my life, take all of me. I love you, all of my hope is in you, Jesus Christ. Take my life, take all of me. You broke the night like the sun, heal my heart with your great love. Any trouble I couldn't bear, you lifted me upon your shoulders. Oh, love that's stronger, love that covers sins and takes the weight of the world. Come on, let's sing to the God. And I love you, all of my hope is in you, Jesus Christ. Take my life, take all of me. And I love you, all of my hope is in you, Jesus Christ. Take my life, take all of me. You stand on mountaintops with me. With you I walk through the valley. You gave your only Son for me. Your grace is all I rely on. Love that's stronger, love that covers it, and takes the way of the world. And I love you, all of my hope is in you, Jesus Christ. Take my life, take all of me. Oh, and I love you, all of my hope is in you, Jesus Christ. Take my life, take all of me. Yeah. Oh, we praise you, Jesus. Oh.
Jesus Christ, take my life, take all of me. Jesus, oh, we love you, Lord. We love you, Jesus. Come on, let's declare. And I love you so, and I give up my life to say I need you so. You're my Jesus, we worship you. Give me eyes to see more of who you are. May what I behold still my anxious heart. Take what I have known and break it all apart. 'Cause you, my God, are greater still. Give me eyes to see more of who you are. May what I behold still my anxious heart. Take what I have known and break it all apart. 'Cause you, my God, are greater still. And no sky can contain, no doubt restrain all you are. The greatness of our God, I've spent my life to know, and I'm far from close to all you are. The greatness of our God. Oh, you are great, Lord. You are great, Jesus. Give me grace to see beyond this moment here, to believe that there is nothing left to fear, and that you alone are high above it all. And you, my God, are greater still. And no sky contains, no doubt restraint for all you are. The greatness of our God, I spend my life to know, and I'm far from close to all you are. The greatness of our God, and no sky contains, no doubt restraint all you are. The greatness of our God, I spend my life to know, and I'm far from close to all you are. The greatness of our God. Oh, you are great, Lord. Your love is great, Jesus.
there is nothing that could ever separate us. There is nothing that could ever separate us from your love. No life, no death of desire convinced that you, my God, are greater sin. There is nothing that could ever separate us. There is nothing that could ever separate us from your love. No life, no death of desire convinced that you, my God, are greater sin. And no sky can take, no doubt can straight. All you are, the greatness of our God. Spend my life to know that I'm far from close to all you are, the greatness of our God. There is nothing that could ever separate us, that could ever separate us from your love. No life, no death of desire convinced that you, my God, are greater still. The wonders of your love will break the chains that bind us. The power of your touch releases us to worship. The wonders of your love will break the chains that bind us. The power of your touch releases us to worship. Sing out to God, come on. Sing with all we are, we will worship you. Holy is your name, holy is your name. Sing out to God, sing hallelujah. With all we are, we will worship you. Holy is your name, holy is your name. Sing out to God, sing hallelujah. With all we are, we will worship you. Holy is your name, 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 oh God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, come and worship. Hallelujah. We worship you, Lord. Andarabasatarabarabakaya. We worship. We worship you, Lord, in the beauty of your holiness. For you are God alone. Hallelujah. Thank you, Lord. Heavenly Father, thank you once again sa napakadakilang araw na ito kung saan kami nakikipag-fellowship sa iyo, and you are welcome in this place. We welcome you, Father, Jesus, and the Holy Spirit. And we declare our love to you, Father. We love you with all our hearts, with all our soul, with all our strength.
and all that is within us. Jesus, we love you with all our hearts, with all our soul, with all our strength, and all that is within us. Holy Spirit, we love you with all our hearts, with all our soul, with all our strength, and all that is within us. Hallelujah. We love you because you first love us, and you have loved us with a never-ending, everlasting, eternal love. And today, thank you, Lord, for this opportunity that we can hear from you through your servant. Hallelujah. May you give each one of us the spirit of wisdom, knowledge, the spirit of revelation. Reveal yourself. Reveal your word to us, O God. And let the power of the Holy Spirit, hallelujah, flow from within us. In Jesus' name. And we take authority over this place. We cut every hindrances, every plans, every communication of the devil. We cast you out in the name of the Lord, and we allow nothing but the Spirit of the living God in this place, and His ministering angels, the angels of His holy presence. And thank you, God, for you have called me and you have anointed me as your servant, so that I may declare the powerful, holy, perfect words of the living God. May your name be exalted and be glorified in the name that is above every name, the King of kings and the Lord of lords. His name is Shout Jesus! Shout Hallelujah! Palakpakan natin ng malakas si Lord! Okay. Manatili tayo nakatayo at tayo makikinig ng salita ng Panginoon. Focus tayo sa Word, ang ating puso, ang ating isipan, para matanggap natin ang precious words of the living God. Hebrews chapter 10 and beginning verse 19. Therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way, which He consecrated for us through the veil, that is His flesh. And having a high priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang mga salita. Palakpakan natin ng malakas si Lord. Hallelujah. Okay, makakaupo na tayo sa presensya ng Panginoon. So, tayo ay makikinig ng salita ng Panginoon. Huwag mong kakausapin ang katabi mo. Focus tayo sa salita ng Panginoon para tayo ay paglabas natin tunay na pinagpala ang bawat isa. Bago ako magsalita na mangaral, ay again, yung ating paalala, yung ating AMTP, Asian Ministerial Training Program, is October 20 to 24. Yan po ay para sa mga pastors, cell leaders, at lahat ng leaders sa church. 2,000 po ang ating dyan, para sa pagkain at venue. At huwag tayong manghinayang. Okay, ang ating magiging speaker dyan ay naging professor ko sa London, England. PHC o yung Philippine Pentecostal Holiness Church, gaganapin sa Tarlac. So magpalista na po kayo sa AMTP at saka sa gusto naming malaman kung ilang delegates yan sa AMTP at saka sa golden anniversary ng PPHC. Okay? Sa
doon naman sa Golden Anniversary, wala pong registration dyan. Basta pumunta tayo dyan. Sa Tarlac po gagawin yan. Okay? So makiisa po tayo dyan. So kailangan malaman namin ilan ang sasama at ilan ang a-attend sa EMTP at saka sa Golden Anniversary. Okay, itong ating tatalakayin is the power of the blood of Jesus Christ. Because the power, the Jesus blood never fails. So ito ang kailangan natin sa ating pakikipagbaka, sa covering, sa protection, at sa pagdako natin sa worship sa ating Panginoon. Sabi doon sa ating binasa, let us draw near with a true heart. Sa una pala, therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus Christ. Bakit ito mahalaga yung pag-enter natin sa holiest? Ito po yung Holy of Holies. Ito po yung dakong kabanal-banalan ng ating Panginoon. At para maalaala natin, ito yung nangyayari doon sa Old Testament. Aking babanggitin uli yung pinangaral ko sa about the covenant. Mahirap pong basta makapasok doon sa Holy of Holies. Mag-aalay na mga tupa, na mga baka. Yung dugo noon is sprinkle doon sa Holy of Holies. At ang nakakapasok lang doon sa Old Testament, sa holiest, o dakong kabanal-banalan ay mga high priest. At depende pa rin po sa buhay ng high priest. Kung siya ay may kasalanan, ay pwede siyang mamatay doon. Hindi siya makakapaghandog. At dito ay pinadali ng ating Panginoon. So ating, bakit ba mahalaga sa atin to enter the Holy of Holies? Sapagat doon, sa pag-enter natin sa Holy of Holies, ay diyan natin ginaganap ang ating worship sa Panginoon. Hindi ka pwedeng mag-worship kung hindi ka nakapag-enter dyan sa Holy of Holies. Pero pinadali ng ating Panginoon, mga kapatid, kasi binayaran ng Panginoon, siya ang Lamb of God, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalay ng kanyang buhay para maalis tayo doon sa ating mga kasalanan, sapagkat ang kasalanan ang humahadlang kung bakit hindi tayo nakakapasok sa dakong kabanal-banalan ng Panginoon. Isaiah 59, sabi ng Panginoon, hindi maikli ang aking kamay para hindi ko kayo abutin. Hindi naman ako bingi para hindi kayo marinig. Ngunit ang ating mga kasalanan, sabi ng Panginoon, ang inyong mga kasalanan ang nagpahiwalay sa Diyos at sa tao. But salamat na lang sa biyaya ng Panginoon, bumaba ang Panginoong Jesus dito sa lupa, inialay niya ang kanyang sarili, hindi na tupa, hindi baka, sarili na niya ang inialay niya doon sa krus ng Kalbaryo, para lamang mailapit tayo sa Diyos, para ma-connect tayo sa ating Panginoon. So mahalaga ito na bawat worship natin, tayo ay nakakapasok sa dakong kabanal-banalan at doon ay enjoy natin ang worship sa Panginoon. And even prayer, mga kapatid, hindi ka pwedeng makapanalangin ng wasto kung hindi ka nakakapasok diyan diyan sa Holy of Holies ng ating Panginoon. Pero dito ay sinabi, therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus. May pamamaraan nga ang Panginoon. Pinadali na niya ang pamamaraan. Tinatawag yan na a new and living way which He consecrated for us through the faith. Nahapak yung kanyang katawan at talagang pinahirapan ang ating Panginoon upang tayo po ay makadako dyan sa dakong kabanal-banalan. Malaki po ang bayad ng Panginoon at sabi sa Bible, hindi ka binili ng pilak o ng ginto, binili ka ng dugo ng ating Panginoon. At sabi diyan, and having a high priest, siya na ngayon ang ating high priest at sigurado ang high priest natin na yan because
He is sinless. Hallelujah. Wala siyang kasalanan. Kaya dire-diretso siya sa dakong kabanal-banalan para mamagitan sa atin because He is the mediator of this new and living way. Siya ang tagapamagitan natin. Walang tagapamagitan na ibinigay ang Panginoon sa langit at sa lupa, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. So siya ang ating high priest. At sapagkat siya tayo sigurado na, sabi diyan, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Maniniwala tayo, lalapit tayo with a true heart. Yung buong puso na tayo lalapit. Pag tayo lumalapit diyan sa dakong kabanal-banalan na yan, na naroon ang ating Panginoon, ay kailangan, sabi diyan, let us draw near with a true heart, buong puso. Okay, sapagkat buong puso na minahal tayo ng Panginoon. In full assurance of faith. Hindi ibig sabihin full assurance, walang pag-aalilangan. Sapagkat paglalapit ka sa Panginoon ng pag-aalilangan, hindi mo siya makakausap. Okay, kailangan mayroon true assurance of faith. At our bodies was with pure water. Yung pure water is the word. Ang salita ng Diyos ay naglilinis sa atin. Hallelujah. Yan ay katulad sa tubig. At hindi naman tayo mabubuhay na walang tubig. He is the living water. Let us hold fast the confession of our hope without wavering. So tama dapat din ang ating confession. Lord, Ikaw ang aking Diyos na buhay. Ikaw ay nakikinig sa aking panalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. So, dapat tama din ang ating confession. Ang ating confession ay hindi mga doubt, hindi pag-aalilangan, kundi ang confession mo ay mayroon kang pananampalataya. Na alam mo na nakikinig ang ating Panginoon. Sa bawat panalangin natin, nakikinig ang Panginoon. For He who promised is faithful. Thank you, Lord. Hallelujah. So the power of the blood of Jesus, powerful yan, ang dugo ng Panginoon. Hallelujah. At para tayo sabi ko nga, sa Old Testament, ang dinadala mga tupa at mga baka. Yun ang sinasacrifice nila. But in the New Testament, ano ang dala-dala natin? Of course, kompleto na yan. Nag-sacrifice na si Lord sa lahat para tayo ay makapasok sa dakong kabanal-banalan. Ginawa lahat ng Panginoon. Now, kung sila ay nag-aalay doon sa Old Testament na mga baka at mga tupa, okay, si Jesus naman nag-alay ng kanyang sarili, siya ang final sacrifice and once and for all. Isang beses lang, hindi po taon-taon namamatay ang Panginoon. Ayon sa mga tradisyon ng mga ibang relihiyon. Now, kung inialay niya ang kanyang buhay, dapat din tayo, mayroon din tayong iaalay. Meron din tayong isa-sacrifice. Para total tayong makapasok dyan sa dakong kabanal-banalan. So, hindi na tayo mag-aalay ng mga tupa. Magastos po yan, lalo't wala naman tupa sa Pilipinas. Kakaunti yan. Sa New Zealand ay mas marami pa ang tupa kaysa sa mga tao. Pero sa atin kakaunti yan, okay? So, hindi na inaasahan ng Panginoon na mag-alay ka ng mga hayop at kuhanin ang dugo, kundi ang hinihinging alay ng Panginoon ay ikaw. Amen. Yes. Hindi na tayo mag-aalay ng mga tupa at mga baka, ang iaalay mo ay ang sarili mo. Saan natin makikita yan? Romans chapter 12, verse 1 and 2. Okay? I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present, sabihin mo sa katabi mo,
You present your bodies as a living sacrifice. Ano daw ipipresent natin? Ano ba ang sacrifice natin? Ang sarili natin. Ihahandog natin sa Panginoon. Tatayo ka sa harapan ng Panginoon. At sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ay matatanggap ka ng ating Panginoon. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Hindi dahil sa ating kakayanan pa rin yan. Okay? Kundi sa kahabagan ng ating Panginoon. The mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice. Okay? Holy, acceptable to God, which is your reasonable service or reasonable worship. So, ang ipinaalay sa atin ngayon, hindi mga tupa, mga baka, hindi mga hayop, kundi ang iyong sarili. Pero bago maialay, dapat daw yan ay banal. Paano nagiging banal yan? Ay through the blood of Jesus. Lord, linisin mo ako ng iyong banal na dugo. Sapagkat ang dugo na Jesus ay naglilinis ng lahat ng ating mga kasalanan. Holy, acceptable to God, which is your reasonable service or reasonable worship to God. And then sa verse 2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Powerful verse, okay? Una, sabi diyan, you present your bodies as a living sacrifice. Sa pag pinaresent mo na ang body mo, isinusurrender mo ang buong pagkatao mo, espiritu, kaluluwa at katawan sa Panginoon. Therefore, katulad ng mga sacrifice nila na mga hayop sa Old Testament, pag dinala yon sa templo, papatayin yon. Ang lahat ng living sacrifice, kinakatay. So, ang ibig sabihin, namatay ka na sa sarili mo. Amen. Ako'y napakong kasama ni Kristo. Ipinako na ang buhay mo. At pag isinacrifice mo ang sarili mo sa Panginoon, patay ka na sa gawain ng mundong ito. At ang mga patay ay hindi na, kahit kausapin mo, hindi na siya sumasagot. Amen. So, pag inihandog na natin na ating sarili, patay ka na sa mga makamundong bagay, makamundong mga kalaswaan ng mundong ito, mga kasalanan, patay ka na. Kaya may water baptism. Sa water baptism, inililibing mo ang lumang pagkatao mo. Sapagat sabi sa 2 Corinthians 5:17, kung ang sino man ay nakay Kristo, siya isang bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay nagsilipas na at ang lahat ay pawang naging bago. Pag isinacrifice mo ang sarili mo, ikaw ay bagong nilalang. Patay ka na sa kamunduhan. Patay ka na sa mundo ito, but you are alive in Christ. Hallelujah! That's why powerful ang verse na ito, sapagkat sabi diyan, kung inihandog mo na ang sarili mo, you will not conform to this world. Hindi ka na makikaayon sa takbo ng mundo. Patay ka na nga, di ba? Patay ka na sa makamundo. So, you do not conform to this world. Nagbinabago mo ngayon ang iyong kaisipan. But be ye transformed by the renewing of your mind. Bakit? Sapagkat ang ating kaisipan na ito, nung tayo wala sa Panginoon, hinubog ito ng mundo. Masama ang kaisipan na yan. That's why sabi ni Lord, kung naihandog mo na ang sarili mo sa Panginoon, magbago ka na ng kaisipan. Baligtarin mo na ang kaisipan. O renewing your mind. At napakahalaga nito, be ye transformed.
Mababago ka ba kung anong ipinapasok mo sa kaisipan mo mahalaga, mga kapatid. So by the renewing of your mind, paano nire-renew ang iyong mind? Is through the Word of God. Hinuhubog mo ng salita ng Diyos. Kaya ka nagmi-meditate ng salita ng Panginoon. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may do according to what is written therein. Then you shall be successful and prosperous. So once na-renew ng mind mo by the renewing of your mind, para daw that you may prove, para patunayan mo. That you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So sa madaling sabi, pag ikaw ay sinorender mo na ang sarili mo, you become a living sacrifice, isinuko mong lahat sa ating Panginoon, hindi ka na makikaayon sa takbo ng mundong ito sapagkat masama ang takbo ng mundong ito at iyong binago ang iyong kaisipan, transformed by the renewing of your mind. Ano daw ang mararanasan mo? That you may prove, mararanasan mo ang mga mabuti, good and acceptable and perfect will of God. So pagtunay ang pag-aalay mo, pagsusurrender mo, buong puso, buong buhay, malalaman mo ang perpektong kalooban ng Diyos. What a promise. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Now, balik tayo sa blood. Ang blood ng Panginoon naglilinis sa ating mga kasalanan. In Scripture, the blood is spoken in two ways. Bloodshed and blood sprinkled. Okay? Bloodshed ay kung titingnan natin ang mga ipinapako sa krus, nabubuhos ang kanilang dugo, bloodshed. Okay? At yang pagkapako sa krus ay terrible punishment. Amen? Terrible punishment. Bubuhos talaga ang kanilang dugo. Okay? Now, diba tatlo yon? Si Jesus sa gitna, yung dalawa ay sa tabi. Ang dalawang magnanakaw, itinulad siya sa magnanakaw. Itinulad siya sa isang kriminal. Ngayon, pag inilagay sa gitna, kung bakit nandoon siya sa gitna, ay siya ang pinakatirible ang kasalanan. Nasa gitna eh. Okay? So, nung mamatay ang Panginoon, bloodshed. Nabuhos ang kanyang banal na dugo, and blood is sprinkled. Yung dugo na yon ay hindi nawala ng kabuluhan sapagkat nung mag-resurrect ang Panginoon, nung siya'y mabuhay na maguli, dinala niya ang kanyang banal na dugo doon sa Holy of Holies, sa dakong kabanal-banalan, to be sprinkled, para ibuhos doon sa dakong kabanal-banalan. At sinasabi nandoon ang trono ng Ama, the mercy seat of God, yung dakong kahabagan ng ating Panginoon. At nung sprinkle niya ang kanyang dugo, ang ibig sabihin, kinakausap niya ang Ama, Ama, ito ang kabayaran ng mga kasalanan ng buong sanlibutan ng mga tao sa mundo. Binayaran ko na ng aking banal na dugo. Hindi ko sila binili ng pilak o ng ginto. Binili ko sila ng aking mahalagang dugo. Kaya sapagkat mahalagang dugo ang ibinayad sa iyo, ang ibig sabihin mahalaga ka, special ka sa ating Panginoon. Kasi mahalaga ang bayad sa iyo.
Hindi biro-biro ang bayad sa'yo. Kaya hindi mo dapat baliwalain ang tunay pagiging Kristiyano mo. Dapat todo na tayo. Kasi bakit ay todo na ibinigay ng Panginoon ang kanyang banal na dugo, ang kanyang buhay binigay niya. Ngayon, anong ipapalit mo sa ginawa ng Panginoon? That's why we are so special because ang ipinambayad sa atin ay hindi pwedeng tapatan ng anumang kayamanan sa mundong ito, gold or silver or diamond, everything, walang kabuluhan ang lahat ng yon. Pinambayad sa iyo ay priceless ang kanyang banal na dugo. At sapagkat ang dugong yun ay banal, God the Father was satisfied. Amen. He was satisfied. Bakit? Ay banal na dugo ang ipinang-alay. Hindi pwedeng ialay ang dugo ng tao. Sapagkat all have sinned, lahat tayo makasalanan. Hindi tatanggapin yan. Sapagkat tinanggap yan, sabi ng Ama, okay, I am satisfied. Bayad na ang kabayaran ng kasalanan ng buong kang sangkatauhan. Pwede na silang makadako sa dakong kabanal-banalan. Amen. Hallelujah. You can now enter boldly into the Holy of Holies and call Him Abba Father. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, Rabashikarababahanda. That's why sa Luke 22 verse 20, sabi ni Lord, this cup. So kaya tayo meron tayong communion. Anong kahulugan ng communion? Bakit paulit-ulit nating ginagawa ang communion? Communion is a remembrance of the love of God for you. Ang communion, kaya patuloy, bawat linggo, bawat buwan, ay ginagawa natin para ipaalala ang dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin. Remember me, sabi ni Lord. Remember my love. Remember my sacrifice for you. Kaya wag nating baliwalain ang true sacrifice of the Lord Jesus Christ. This cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. Mahalaga ka. So anong power, ano ang kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoon? Nung tanggapin natin ang Panginoon, meron tayong deliverance. Na-deliver tayo sa masasamang gawa na hindi natin kayang baguhin sa ating sarili. Hindi natin kayang gawin. Tinry ko na yan. Ako nga'y lasinggo. Pero doon sa loob ko, nais ko ring magbago. Isinusumpa ko lang ang alak pag ako'y sobrang lasing na. Masakit ang ulo. At sinasabi ko, hindi na ako iinom ng alak. Naranasan niyo yun? Yung lasing na lasing ka, saka ka pangako ko na, hindi na ako iinom, masakit ang ulo. Isang linggo lang. Balik na naman. Naranasan niyo mga lasinggo? Balik na naman. Paulit-ulit. Meron pang mga New Year's resolution. Di na ako inom niya. Balik na naman. Because hindi tayo nadi-deliver. Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin.
Nung dumating ang Panginoon sa ating buhay, tinanggap natin siya sa ating puso. Hallelujah! Nagkaroon ng deliverance. I'm a new creation. Amen. Hallelujah! Binago ako ng Panginoon. At natunay na masasabi mo, hindi na ako inom. Not because of my works, but because of the blood of Jesus. Hallelujah! I'm delivered! It's like in the Old Testament. The Old Testament is a shadow of the New Testament. Kung anong nangyayari dyan ay mga symbolism yan kung anong gagawin ng Panginoon. Naalaala natin ang mga Israelites sa Egypt, di ba? 400 years sila doon na inaalipin sapagkat nakalimutan nila ang ginawa ni Joseph na nagpala sa kanila. Okay, ginaging alipin sila for 400 years at isang araw na-encounter ni Moses ang Panginoon at sabi ng Panginoon, Moses, gagamitin kita. Hindi maniwala si Moses. Sabi niya, wala akong kakayanan, hindi ako marunong magsalita. Okay, mga alibay ni Moses. Okay, pero natuloy din, umagri din siya sa Panginoon because of the miracles na ipinakita sa kanya ng Panginoon. At dumating ang panahon na ayaw paalisin nga sila, so ang daming sumpa, ang daming salot na ipinadala sa Egypt, at ang pinakahuling salot ay ang kamatayan ng firstborn. Firstborn animals, firstborn ng tao, pero may instruction sa kanila ang Panginoon. Okay? Exodus chapter 12 verse 21, sabi din, then Moses called for the elders of Israel and said to them, pick out and take lambs for yourself according to your families and kill the Passover lamb. Itong gagawin nyo para hindi, nandun sila sa Goshen. So ang sabi ng Panginoon, para hindi kayo apektado nitong salot na ito, pumatay kayo ng lambs. Pick out and take lambs for yourself according to your families. Kaya ang pagbubuhos ng dugo ng ating Panginoon ay kaligtasan mo at kaligtasan ng pamilya mo. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household, your families. Mga kapatid, pag dumating ang Panginoon, kailangan buo ang ating pamilya. Mahirap maiwan. According and kill the Passover lamb. And verse 22, you shall take a bunch of hyssop, dip it in the blood that is in the basin, and strike the lintel and the two doorposts with the blood that is in the basin. And none of you shall go out of the door of his house until morning. For the Lord will pass through to strike the Egyptian, and when he sees the blood and the lintel and the two doorposts, the Lord will pass over the door and not allow the destroyers to come and strike into your house to strike you. So sinunod nila, kumuha sila ng tupa, pinatay nila, yung dugo ipinahid sa tarangkahan. Hallelujah! Ng kanilang mga pintuan. At sabi diyan, when I see the blood, I will pass over you. Kaya meron tayong Passover. Yung Passover na yan, yan din ang communion natin. Passover. Lalampasan ko kayo. Hindi mamamatay ang inyong mga panganay na mga hayop at mga tao, hindi mamamatay because of the blood. Okay? Ano ang symbolism sa atin yan? Okay? Si Jesus ang ating Passover lamb. Okay? Nung tayo maniwala, ipinahid sa tarangkahan ng ating buhay, ng ating puso, ang kanyang banal na dugo. Hallelujah! Amen! At sabi ng Panginoon, pag dumating ang salot, at mga kapatid, mayroong darating na salot in these last days. Nauna na nga yung COVID, di ba? Salot yan.
Bakit tayo nakarecover? Okay? Salud yan. Thank you, Lord. When I see the blood, I will pass over you. Lalampasan ko. Hindi kayo sasalutin. Bakit mahalaga ito binabahagi ko sa inyo? Sapagkat may salot na darating. Andiyan na tayo sa Book of Revelation. Pag binasa mo yan, daming salot dyan. Kaya mahalaga, alam nating i-apply ang dugo ng Panginoong Jesus. Apply it to yourself. Apply it to your family. For there is power in the blood of Jesus. So I tell you, ang mga mayayamang mga tao nagbabalak ng gawa ng tao yan eh. Yung COVID na yan, gawa ng tao, gawa nga ng China eh. Bakit nila ginagawa yan? Ang plano ng mga mayayaman ay paliitin ang population ng tao. Nabasa ko nga si Bill Gates. Binibili niya ang mga farm. Marami na siyang nabili sa US na farm. Hindi para taniman. Kundi hindi taniman. Bakit hindi taniman? Kasi nga, gusto nila sila lang ang mabuhay. Pag hindi nila tinaniman yon, anong mangyayari? Gutom ang tao. Nagpaplano. Actually, yung mga elite na yan, alam nila ang mangyayari. Kaya meron silang mga underground na mga bahay. Sina Mark Zuckerberg na yan, sina Bill Gates. Meron na silang underground doon sa ilalim ng lupa. Kumpleto ang lahat ng kanilang kailangan. Kasi alam nila, magkakaroon ng nuclear war. But hindi tayo tumitiwala sa gawa ng tao. Tumitiwala tayo sa gawa ng Panginoon. Sa promise ni Lord. Kasi bago mangyari yung mga nuclear war na yan, ando na tayo. Amen. Gusto mo na umuwi? I can imagine, pinanonood ko sa YouTube yung kung gaano kalawak ang universe. Paano mo raw mararating? Inisa-isa ang buwan, may sinabi siyang bilis doon. 7 months daw, 7 months. Ay napakalawak pala ng universe na yan. Yung mabibilis na light years na ang tawag doon eh. Bago mo raw marating yon, million years. Buhay ka pa ba noon? Hindi ka na buhay. But I can imagine, Lord, pag kinuha mo kami, in seconds, nandoon kami sa heaven. Kasi ang universe, hindi pa yun ang pinakadulo noon ay heaven. Ay bago mo raw marating, million of years. Pero sa kapangyarihan ng Panginoon sa rapture, sa isang kisap mata, andoon ka na sa harap ni Lord. What a powerful God! At yan palang nasa langit na yan ng mga bituin ay trillions na mga bituin. Kaya mo kayang abutin? Wow.
Kaya mahalaga ang ginawa sa atin ng you are protected by the blood. You are delivered by the blood of the Lamb. Powerful. Then, abundance. Gusto ng Panginoon, abundance tayo. Abundance, ibig sabihin, walang kulang. Okay? Ang mga tao nga, mga politiko na, nagnanais ng bulto-bultong bilyon na paper. Mga greedy na ang mga tao ngayon. Bulto-bulto na, billions na ang ninanakaw. Kaya pag-pray natin ang ating bansa. Pero alam ko, merong gagawin ng Panginoon dyan. Alam niyo kung anong gagawin? Lilinisin ng Panginoon yan, yung korupsyon na yan. Para pagpalain ang bansang Pilipinas. Bakit? Can you imagine ang bulto-bultong pera na yon? Ibig sabihin, hindi mahirap ang Pilipinas. Bilyon ang ninanakaw di ba? Isipin mo, bilyon ang nanakaw mayaman ang Pilipinas. So, anong gagawin ni Lord? Ayan. Tatanggalin ng Panginoon ang mga corrupt leaders na yan. Tandaan nyo ang mga mukha. Tandaan nyo ang mga mukha. Para sa eleksyon, tanggal din sila. Tanggal ang mga ulo nila. Tandaan nyo, kasi minsan binoboto pa Nakulong na, binoto pa. Okay. Abundance. So, nung umalis ang Israelites sa Egypt, the Israelites did as Moses as instructed and asked the Egyptian for articles of silver and gold and clothing. The Lord had made the Egyptian favorably disposed toward the people, and they gave them what they asked for, so they plundered the Egyptian. Ano nangyari dito? Plundered. Kinuha ng ibinigay sa kanila yung kayamanan. Layas na kayo! Kayo nagdudulot ng mga salot dito sa Egypt. Para umalis ay pinagbibigay ng mga gold. So ano bang nangyari dyan? In 400 years, slaves kasi sila, hindi binabayaran for 400 years. Pinagtatrabaho nila, hindi binabayaran. Pero hindi papayag ang Diyos. For 400 years, walang bayad. Nung umalis sila, saka sila nagbayad. They plundered the Egyptian. Ano ibinigay? Gold, articles of gold and silver, clothing. Kaya nung umalis ang mga Israelites sa Egyptian, mayamang lahat sila. Amen? Maraming kumukontra yung iba. Prosperity. God is the God of prosperity because ang paniwala ko ay naniniwala ako sa prosperity. Kasi kung hindi ako naniniwala sa prosperity, doon ako maniniwala sa poverty. Sinong gustong maniwala sa poverty? Yun ang katapat noon di ba? Doon ako sa prosperity. Ayaw kong maghirap. At hindi naman yun ang pangako ni Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Because yan din ay tinubos tayo sa kahirapan ng Panginoon. Alam mo yon? Genesis 3:17, na magkasala si Adan at si Eva, "Cursed is the ground for your sake. In toil you shall eat of it all the days of your life. Both thorns and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the herb of the field." Dati walang mga thorns at thistles, walang mga tinik, walang mga dawag. Nung magkasala sila, nagkaroon ng dawag at tinik. Sabi niya, both thorns and thistles it shall bring forth to you. So paano tinubos tayo ng Panginoon dyan sa mga tinik na yan? Okay. Kaya alam nyo,
dinala ng Panginoon ang ating kahirapan. Amen? Because in Matthew 27 verse 29, bago ipako ang Panginoon, nung ipako siya, anong ginawa? When they had twisted a crown of thorns, they put it on his head, and a reed in his right hand, and they bowed the knee before him and mocked him, saying, Hail, King of the Jews. Anong ginawa ng Panginoon? Sabi doon, nung magkasala si Adan at si Eva, dumating yun, nagkaroon ng thorns and thistles. Nung tayo ay tinubos ng Panginoon, tinubos din tayo ng Panginoon sa kahirapan, kaya dinala niya yung crown of thorns. Ang crown of thorns ay simbolo ng kahirapan, ay dinala na ibig sabihin, nung ilagay sa ating Panginoon yan at hindi nang basta inilalagay, itinutusok yan. Noong ako'y magpunta sa Israel, 1990 kasi hiniling ko kay Lord, Lord, gusto kong makita ang binabasa ko sa Bible. Kaya yun ang hiniling ko sa Panginoon, dalhin mo ako sa Israel, Lord. Kaya pati aeroplano, kinakausap ko. Kasi daanan ng aeroplano ito, sabi ko, isang araw dadalhin mo ako sa Israel. O isang araw nga may lumapit na misyonary, Pastor, kasama ka sa Israel, libre lahat. Ngayon, tinignan ko yung thorns na yan. Anong klaseng thorns? Sabi ko, hanapin ko ngayon anong thorns na yan. Nako, mga tinik pala yan na napakahaba ng tinik na yan. Ibinaon sa ulo ng Panginoon. At yung tinik na yon ay simbolo ng kahirapan. Dinala na ng Panginoon pati ang ating kahirapan. Hallelujah. Holistic ang salvation ni Lord, spirit, soul, and body. Hallelujah. Another na dala ng dugo ng Panginoon ay life. Buhay. Binigyan ulit tayo ng panibagong buhay. Leviticus 17:11, the life of the flesh is in the blood. Sinong may dugo dito? Kung wala kang dugo, patay ka na. And I have given, the life of the flesh is in the blood. Ang buhay natin nakadepende sa blood. Hindi pwedeng wala kang blood. Kahit anong type yan. The life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make atonement for your souls. For it is the blood that makes atonement for the souls. Ang dugo lang ang pinantutubos. At tinubos tayo ng dugo ng ating Panginoon. That's why nung tayo maniwala, nagkaroon ka ng bagong buhay. Hallelujah! If you are in Christ, you are a new creation. All things have passed away and all things becomes new. Naging bago tayo. Anong ibig sabihin ng bago? Nawala na ang iyong mga bisyo. Dati kang drug addict, natanggal ang adiksyon. Adiksyon sa alak, adiksyon sa sigarilyo, adiksyon sa chismis. Tinatanggal ni Lord, for there is power in the blood. Bakit? Because nung tanggapin mo ang Panginoon, dinaluyan ka ng dugo ng Panginoong Jesus. Hallelujah. You have now the DNA of the Lord Jesus Christ. Ang dumadaloy sa iyo ngayon ay ang dugo ng Panginoon. Hallelujah. Your natural blood, yung blood natin, natural, yung nasa ating blood ngayon, supplies life-giving oxygen and nutrients to every cell in your body. Yung blood na natural mo. Ano daw? Nagsusupply ng life-giving oxygen and nutrients to every cell in your body. Kaya yung buong katawan mo, buong parte ng katawan mo, dinadaluyan ng dugo.
Pag ang isang parte ng iyong katawan ay hindi dinaluyan ng dugo, magsisimula yang mamatay. Amen? Kaya pag nagbabara, di ba? Namamatay yung isang katawan, yung kalhating katawan. If the flow of blood were to get cut off from an area of your body, that part would begin to die. So spiritually speaking, sa spiritual naman, any part of your life that is cut off from the blood of Jesus is dead or dying. Pag hindi ka daw dinaluyan ng dugo ng Panginoong Jesus, you begin to die spiritually. Amen. That's why mahalaga, inia-apply natin ang dugo ng Panginoon. Anong problema mo sa buhay mo? Masakit ang aking ulo. Lord, I apply the blood sa aking ulo, sa aking brain. I apply the blood. May sakit ka sa puso. I apply the blood of Jesus upon my heart. Sa aking mga veins, I apply the blood of Jesus. Sa aking kidney, I apply the blood of Jesus. Sa aking large and small intestine, sa aking atay, sa aking mga buto, I apply the blood of Jesus. Dapat marunong tayo mag-apply ng blood ng Panginoon. Pag tayo nagko-communion, we apply the blood of Jesus. Because yung katas ng ubas na yan ay nagre-represent ng dugo ng ating Panginoon. That's why ang mga unbeliever na wala kay Lord, patay spiritually. They are spiritually dead. And another one about the blood is victory. Lalo na sa panahon na ito, maraming, sabi daw, we are fighting not against flesh and blood, but spiritual warfare. Maraming pamamaraan ng demonyo ngayon. Pinag-aaway ang mga mag-asawa, pinagugulo ang pamilya. Kailangan marunong tayo mag-apply ng blood sa ating pamilya, sa ating tahanan. Bakit? Because there is power in the blood. Revelation 12:11. And they tayo yon, disciples, they overcome him by the blood of the Lamb. That's why powerful ang blood. Lord, cover me with your precious blood. Hallelujah. Protect me by your blood. They overcome him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to the death. Crucial ang pagiging Kristiyano ngayon. Buti na lang sa Pilipinas, hindi. Sa US, yung mga nagsishare ng gospel, pinapatay. Si Charles Kirk, di ba? Pinatay. Anong kasalanan niya? He only shared the gospel. Nagpipreach lang siya. Anong kasalanan? Criminal ba yun na mag-preach ng gospel? O binaril siya, patay. Ba't hinayaan ng Panginoon yan? Because nagising ang mga Kristiyano. Sabi nila, ako'y si Charles Kirk din. At sabi ng isang grupo, okay, pinatay nyo si Charles Kirk, lilibuti namin ang mga university as mga college, magpipreach kami ng Word of God na buhay. Lalong dumami ang nangangaral. Kasi kaya pinapatay, tinatakot ang mga Kristiyano. Huwag na ninyong ipangaral si Jesus. Ay, hindi ko alam. Pag tayo malaya pa dito sa Pilipinas, sa ibang bansa talagang martir sila. Pag naging Kristiyano, pugot ulo. Lalo sa Muslim country. But sabi niya, they did not love their lives to the death.
Kaya yung 12 disciples, lahat sila pinatay. Si Peter, ipinakong patiwarik. Kasi ipapako na siya, sabi niya, may request ako sa inyo, huwag niyo ako ipako na katulad ng aking Lord and Master. Ipako niyo ako patiwarik. Nasa itaas ang paa. Pinapatay sila. Isa lang ang nakaligtas doon sa 12 disciples, is si John. Pero si John the Beloved ay inihagi sa kumukulong langis. Kumukulong langis. Ay imahimala, hindi siya namatay. Kaya itinapon na lang siya sa island of Patmos. Sabi niya, wala na, hindi natin mapatay ito. O para wala na itong kabuluhan, ilagay na natin sa isla na walang tao. Ay hindi rin pa rin nawala ng kabuluhan because doon sa island at Patmos ay nag-reveal sa kanya ang Panginoon. Kaya nagkaroon ng Book of Revelation is the revelation of the Lord Jesus Christ on the last days. So hindi pa rin nawala ng kabuluhan. Kahit nag-iisa siya doon, ang ka-fellowship niya si Lord. At binigyan siya ng mga word, ito mangyayari sa mga huling panahon. That's why mayroong warning ang Panginoon. The book of Revelation is a warning to all Christians. And I believe, ang buhay natin ngayon ay nariyan na tayo sa book of Revelation. Amen? Andiyan na tayo. Kaya be ready, kayo ba'y handa na sa rapture? Kakaunti ang nag-amen, parang kakaunti ang ready. Pag dumating ba si Lord, handa ka na ba? Kasama ka ba? Kasama ba ang pamilya mo? Hindi tayo nagbibiro. May prophecy nga September 23 daw. Sabi ng pastor sa Africa. But I don't believe that. Because si Jesus mismo nang sabi, walang nakakaalam ng araw, walang makakaalam ng oras kung kailan ako dadating. Mas matalino pa siya kay Lord. September 23, that is Tuesday from now. Pero I believe, palso siya. Pero malapit na talagang dumating. Pero hindi mo pwedeng lagyan ng date. Bakit niya nilagyan ng date? Kasi yun ang, ano tawag diyan? The Feast of Trumpets ng Israel. Ay sabi sa Bible, pag tunog ng trumpeta, darating na siya. But that was only a Feast of Trumpet. Thank you, Lord. God also equip your body with white blood cells that fight off sickness. Alam mo, may natural ang panlaban ng Panginoon sa sickness. Yung white blood cells. Yung pala, yan ang lumalaban sa mga sakit. Anytime bacteria or viruses try to get in, your white cell start destroying the invaders. Meron palang natural tayong army sa loob. When your natural blood is healthy, you are protected from disease. Kaya, itong body ito ay himala. Kompleto yan. May panlaban pala sa mga sickness. Naturally. Yung white blood cells. Isa pang ginagawa ng blood ay cleansing. Kung ang white blood cells ay cleansing din yan, the blood of Jesus ay nililinis niya ang ating kasalanan. 1 John 1:7, But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sins. That is conditional.
Pag may nabasa kang if is conditional. Anong condition dyan? If we walk in the light as Jesus is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sins. Paano daw tayo nililinis ng dugo ng Panginoon? If we are walking in the light. Kung nandiyan tayo sa liwanag, kung tayo diyan lumalakad sa liwanag. Sa kadiliman, hindi ka pwedeng linisin. Ang ibig sabihin ng kadiliman, kung nandiyan ka sa kasalanan, hindi ka pwedeng linisin ng Panginoon dyan. Unless na lumabas ka dyan sa kadiliman na yan at sabihin mo, Lord, I confess my sin. If you confess, 1 John 1:9, if you confess your sins, He, Jesus Christ, is faithful and just to cleanse, to forgive all your sins and to cleanse you from all unrighteousness. So kung gusto mo na maging malinis, alis ka dyan sa kadiliman. Alis ka dyan sa mga bisyo, alis ka dyan sa kasalanan, at lumantad ka sa liwanag ng ating Panginoon. Walk in the light. Your blood also carries away waste and toxin from your cells. Yung blood pala na yan ay inaalis yung mga toxins. Because naturally, mayroong power yung blood. Spiritually, without the blood of Jesus, your life would be filled with filth just like the Pharisees. Kung wala daw ang dugo ng ating Panginoong Hesus sa buhay mo, ikaw ay mananatili sa karumihan ng buhay. Thank God for the blood of Jesus that removes the dirt of sins from our daily lives. Nililinis ng Panginoon yan. Thank you for the blood. Sabi mo, thank you for the blood of Jesus. Hallelujah. Then again, access. Binanggit ko na yung access. Dati itinuro sa atin, mangumpisal ka sa pare. Okay, tawagan mo si San Mateo, San Pedro, San Pablo, tinuruan tayo ng mali. Now, sabi ng Panginoon, sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, you can now enter boldly into the holiest by the blood of Jesus Christ. So always use the blood. Always apply the blood of Jesus. Lalo na sa mga araw na ito, mga huling araw. Thank you, Lord. At panghuli, healing. There is healing in the blood. Amen? Hallelujah. Amen. May healing sa blood ng Panginoon. Kaya kung mayroon kang karamdaman, apply the blood of Jesus. Sakit sa puso, I apply the blood of Jesus. Exodus 15:26 and said, if you diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in His sight, give ear to His commandments and keep all His statutes, I will put none of the diseases on you, which I have brought on the Egyptian, for I am the Lord who heals you. Ako ang Diyos na nagpapagaling. Siyang Diyos na gumagawa ng himala. Amen. Isang araw, binabasa ko yung Psalm 103. Sabi doon ni David, bless the Lord, O my soul. At tandaan natin yung word na all. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Lahat ng nasa akin, purihin mo ang aking kaluluwa, ang iyong Diyos.
Ang ibig sabihin, ibinubuhos ka na all that is within me ay nagpupuri sa iyo, Panginoon. Bless, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Huwag mo raw kalilimutan ang mga pagpapala ng Panginoon, mga benepisyong natatanggap mo sa Panginoon. Talagang pag iyan ay naaalala mo, magpupuri ka at sasabihin mo, bless the Lord, oh my soul. I am not forgetting your benefits. I am not forgetting your goodness. I am not forgetting your faithfulness. Lord, hallelujah. Forget not all His benefits. Who forgives all your iniquities. Kinakalimutan mo ang lahat ng aking kasalanan. Who heals all your diseases. Who redeems your life from destruction. Who crowns you with loving kindness and tender mercies. And verse 5, who satisfy your mouth with good things. Anong kabuluhan ang kayamanan? Pag nagkasakit ang mayayaman, bawal yan, bawal yan, bawal yan, bawal yan. They cannot enjoy. But sabi ni Lord, who satisfy your mouth. Your mouth. Pagkain yan. With good things. Pati pala sa pagkain. Mahal na mahal ka ni Lord. So that your youth is renewed like the eagles. So ulitin ko, bless the Lord of my soul. And all that is within me. Pag tayo pala'y nagpupuri sa Panginoon, ibigay mo na ng todo all that is within you. Bless His holy name. Bless the Lord of my soul and forget not all His benefits. Ang dami-daming benepisyo ni Lord sa iyong buhay, kapatid. Who forgives all your iniquities. Who heals all your diseases. So thank you, Lord, who you heal all my diseases. Sabi doon, all. You heal all my diseases, Lord. Because you are powerful. You are the Jehovah Rapha, the Lord, our healer. Heavenly Father, thank you for the blood of Jesus. Thank you for the powerful blood of Jesus. And God, we apply the blood of Jesus upon our lives, upon our families, upon our business, upon our house, and no enemy can come in. Walang mga peste ang dadaloy sa amin because we are covered by the blood of Jesus. We are protected by the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus. And we can now enter boldly into the Holy of Holies and call you Abba, Father. Thank you, Lord, for your word. Thank you for the anointing, for the wisdom, knowledge, and revelation that you have given to us. Thank you, Lord, for the revelation of your words. Salamat po. At ibinibigay namin lahat ang papuri, kadakilaan, pasasalamat
sa pangalan na higit sa lahat ng pangalan, the name above every name, our Master, the King of Kings and the Lord of Lords. His name is Jesus Christ of Nazareth. Amen and amen. Hallelujah. Okay, tayo sasamba ngayon sa pamamagitan ng tithes and offerings. Magtapat kayo hanggang sa huling panahon. Because ang Diyos natin ay tapat. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay, tayo tumayong lahat. Ating itaas sa Panginoon na may pasasalamat, pagpupuri. Hallelujah. Thank you, Lord. Heavenly Father, you are so, so good Father, faithful Father, great Father. Hallelujah. Salamat po sa mga pagpapala mo sa amin. And today we honor you with our tithes and offerings. At ang pangako mo, you will open the windows of heaven and pour out so much blessings na wala kaming sukat paglalagyan, pikpik, siksik, liglig, at umaapaw. Sasawayin mo ang mga salot, tatawagin kaming mga pinagpala. Hallelujah. Thank you, Lord. Gamitin mo ito for the expansion of your kingdom, for the glory of your name. And we offer this to you as our worship in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. And everybody say, Amen. Hallelujah. Okay, the Father's blessing. Okay, the Lord spoke to Moses and said, speak to Aaron and his son, saying, this is the way you shall bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and keep you, protect you, sustain you, and guard you. The Lord make His face shine upon you with favor and be gracious to you, surrounding you with His loving kindness. The Lord lift up His countenance, His face upon you with divine approval and give you peace, a tranquility of heart and life. So Aaron and his sons shall put my name upon the children of Israel, and I will bless them. Receive the blessing from our Heavenly Father. Deuteronomy 1:11, may the Lord, the God of your fathers, add to you 1,000 times as many as you are, and bless you just as He has promised you. In Jesus' name, receive the 1,000 times blessing from Heavenly Father. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. God bless you. Makakaupo na tayo. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. And thank you as well, Bishop Ariel Moneda, for the very words of the Lord for us today. Good morning, brethren. Ayan. So, maaari po ba natin sama-samang isigaw
I love you, Jesus. In a count of 3. Okay lang po ba? Okay, in a count of 3 po. 1, 2, 3. I love you, Jesus. Amen po. So right now po, tayo ay dadako ngayon sa ating pong announcements. But before anything...